Greetings mga kababayan, harinawa sa mga oras na ito. No? Iba-iba po ang ating time zone, no? Sa iba't ibang ah, panig ng ating mundo. So harinawa, no, sa mga araw na ito, oras na ito, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Okay. O sa mga baguhan pa lang po, na hindi po nakakilala sa akin, ako po ay si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel isa pong Legal Aid Public Service Program na inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating po na pag-usapan, no, ay huwag po niyong maituring na isa pong legal opinion, bagkus consider our discussion for academic and information purposes only. If you have compelling legal issues, always consult your lawyer in your community. Okay. Sa mga baguhan pa lang, no, don't forget, always remember to click yung subscribe, share, and like, and notification bell. Upang sa ganun po, pag meron po tayong mga updates sa ating mga videos sa ating channel o magkaroon tayo ng Q&A live, no? Kayo ay mabigyan kaagad ng notification, no? At hindi nyo mamimiss ang ating mga episode. At this will also give the opportunity to your friends, relatives, no? Mga kamag-anak, no, saan man sila naroroon, upang sila din ay magkaroon po ng kaalaman, no, o impormasyon hinggil sa batas. Tulad dating sinasabi, no, ay lamang na pag may alam sa batas. Okay. So, ang ating pong bibigyan ng daan, no, sa episode nito, no, ay ang sulat po sa atin ng isa nating viewers, no, at saka followers po natin, no, subscribers po natin. Ang pangalan po niya ay si Leonela Amador. Yun po ang kanyang, at ang dihan po niya sa atin is that meron daw silang property sa probinsya. And then, daw niya na-fence daw nila itong property, nabakuran nila. And then, unfortunately, meron daw pong nagpatayo ng bahay na sinasabi nila na squatter or informal settler doon mismo sa gate ng kanilang lote. So, ang tanong niya ngayon pwede bang, may batas ba higil dito na hindi pwedeng magpatayo ng anumang istruktura, no, sa loob ng 2 meters or 3 meters mula doon sa pader ng kanilang property or in that particular case, no, doon sa kanilang gate. Well, base sa kwento mo, no, the fact na nagtayo sila ng bahay o istruktura sa harap ng mismo ng gate ninyo, ito ay may consider na nuisance per se or nuisance or public nuisance. At ito ay maaari ninyong makasuhan sila, no, sa inyong barangay pag hindi sila umalis. After 3 or 4 hearings ay humingi po kayo ng certificate to file action upang sa ganun makapag-file po kayo ng complaint sa korte for either abatement of nuisance or forcible eviction po doon sa kanilang kinaroroonan. Kasi po, ito po may consider ang kanilang pagpatayo ng bahay sa inyong gate. It could be considered as a form of coercion. Dahil pag may obstruction po sa gate natin, this will prevent you from exercising a valid and legitimate right na pumasok, lumabas doon sa inyong property. Now, with respect to sa ibang aspeto naman na kung saan ay mayroong bang batas na nagbabawal o nag-regulate na magpatayo ng anumang istruktura 2 meters away from the pader o inyong property line, ay meron po tayong batas na ganon. Firstly, hindi po maliwanag sa inyong sulat kung ang inyong bang property ay tapat sa kalsada. Since mayroong kayong nabanggit na gate, no, it is presumed na siyempre tapat po nito ay daanan. So kung ito man po ay daanan, no, ay that means subject po ito sa tinatawag nating easement or setback, no? At ang luwag po ng setbacks nito mula sa property line ninyo hanggang doon sa gutter ng kalsada, depende po yan kung ano po ang nakalagay sa inyong local ordinance o sa zoning ordinance. Depende rin po yan kung ano po ang density ng inyong population sa inyong community. So,
It could be, the easement could be from 1.5 meters hanggang pong 3 meters. Depende po yan sa dami ng tao doon sa inyong community. Okay? Now, speaking of, nasa probinsya tayo, okay? Pag kayo naman ay magtanim po ng punong kahoy, okay? Ay be sure po na mag-setback po kayo na 2 meters away from your property line. Okay? Upang sa ganun, kung tumuban yung kahoy ninyo, ay hindi po kayo makaapekto doon sa adjacent landowners, no? Na kung saan yung mga sanga-sanga ng kahoy ninyo, ay punong kahoy o mga bunga ninyo ng inyong tinanim ay maaaring papatak doon sa lupa ng iba. So, yun po ang requirements natin, no? Kung kayo ay may lupa, lalo sa probinsya, na yung iba ay ginagamit nilang boundary ay yung punong kahoy, na hindi naman dapat. Okay? Dapat kung punong kahoy, ay ang easement po nito o setback is 2 meters from your property line. Okay? So, sa ganang atin, so I hope na nasagot po natin ang katanungan ni Leonela Amador, no? Sa kanyang katanungan. Another na katanungan about easement. Okay? May nagsumulat din sa atin na kung saan yung kanila daw property naka-tax declaration certificate lamang. Ngayon, ang kanilang muhon, kung tawagin nila yung monument, ay nakalagay daw mismo malapit o nakalampas sa creek. Na ngayon, base naman daw sa kanilang tax declaration certificate, ang area ng kanilang lupa ay hindi lalampas doon sa creek. Tanong niya ngayon, sino ba ang mananaig? Yung bang existing na muhon na lampas sa creek o yung property line nila base sa tax declaration certificate na hindi pa umabot sa creek? Yan. Tanda po natin, pag ang inyong lupa ay malapit po sa creek, ilog o lawa, subject din po ito sa tinatawag natin public easement, na kung saan kahit sabihin natin ang inyong titulo ay ang property line ay hanggang sa riverbank, okay? Maaring kayo may-ari pero subject ito sa legal easement na kung saan within 3 meters from the riverbank, depende po sa laki ng ilog, ay hindi po maaring magpatayo ng unang istruktura doon o paring gamitin ito ng may-ari ng lupa to the extent of the boundary line hanggang sa riverbank o ng sino man tao upang gamitin yung easement, public easement na yan. The public easement could be a minimum of 3 meters at aabot pa rin po yan sa 20 or 40 meters. Depende po yan sa classification ng lupa. Yung po ang ating tatandaan pag kayo po ay may lupa na malapit sa ilog. Okay? So, yun ang mga pag sinabi nating para saan ba yung public easement na yan? Yung public easement na yan is reserved po yan for general purpose, no? Purposes for the welfare of the community. Naka-reserve po yan for tinatawag nating salvaging at maintenance ng ilog, no? Diyan sa public easement yan, na kung saan dito maglalagay ng mga sinasalvage nila o mga maintenance equipments, no? Kaya pinagbabawal po talaga na magtayo ng anumang istruktura doon sa public easement area. Dahil ito po ay naka-reserve for public, for general welfare at for public use. Okay? So, hanggang dito na lang muna tayo, no? At harinawa, no, nasagot po natin ang mga katanungan, no, at concern ng ating kababayan at in this episode. Kung meron po kayong mga comments, pakilagay lang po sa comment section at sa abot po ng ating makakaya ay we will try our best, no, to answer those comments to the best of our ability. Hanggang dito na lang muna tayo. At I hope to see you again, no, in the next
video po natin or in the next live Q&A. Hanggang sa muli at maraming salamat at God bless sa inyong lahat.